Nagpaalala po ang Department of Health kaugnay sa banta ng mga sakit tuwing panahon po ng tag-ulan. Kabilang dyan ang lagnat, sipon, leptospirosis, dengue at iba pang impeksyon. Nagbabalik si Bian Manalo. Mahigpit ang paalala ng Department of Health sa publiko mula sa banta ng mga sakit ngayong tag-ulan. Kabilang na dyan ang wild diseases o ang waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue. Dahil dito, hinihikayat ng DOH ang ating mga kababayan na panatilihin ang kalinisan at ugaliing maghugas ng kamay. Ang paghugas ng kamay ay mabisang sandata laban sa mga sakit na nakakahawa. At kung tayo po ay may niraramdamang mga sintomas na malatrang kaso, ano po ito? Lagnat, sipon, ubo, pananakit ng katawan, maganda ko munang lumiban tayo sa trabaho o kaya sa eskwelahan nang may paalam syempre. Nagpaalala rin ng Health Department sa publiko para maiwasang magka-impeksyon ng sugat ngayong tag-ulan. Nariyan din ang banta ng Hand, Foot and Mouth Disease o HFMD. Sa tala ng DOH, bagamat pababa ang bilang ng mga kaso ng tinatamaan ng HFMD sa Pilipinas mula Mayo hanggang Hunyo, hindi dapat maging kampante dahil mabilis itong makahawa kung hindi mag-iingat, lalo na sa close spaces gaya ng bahay at eskwelahan. Ang mga may sakit, lalo na kapag pinaghihinalaan o kumpirmadong kaso ng HFMD, ay dapat manatili sa bahay at iwasang munang pumasok sa paaralan o trabaho. Manatili muna sa bahay ng 7 hanggang 10 araw o hanggang sa panahong mawala ang lagnat at matuyo ang mga sugat. Ihiwalay ang mga kubyertos at iba pang personal na kagamitan ng taong may sakit at linisin ang lugar kung saan sila nanatili gamit ng disinfectant matapos ang nirekomendang pagkabukod. Bagamat bumaba na ang naiulat na tinamaan ng dengue sa mga nakalipas na linggo, muli namang nakita ng DOH ang pagsipa ng kaso nito mula 6 hanggang 8% dahil na rin sa mga pag-ulang nararanasan sa kasalukuyan. Dahil dito, pinalakas pa ng kagawaran ang kanilang kampanya laban sa dengue. Kabilang na rito ang kanilang taob, taktak, tuyo at takip at alas 4 kontra mosquito. Ang pagdami ng kaso ng dengue ay pwede nating bagalan, pero yung pagdami ng namamatay o yung bilang ng namamatay pwede nating wakasan. Ano yung mga steps dito? Una sa lahat, pag mas konti ang nagiging kaso ng dengue, edi mas konti rin yung pagkakataon na may namamatay. Samantala, pinalakas pa ng kagawaran ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan sa pagsugpo ng dengue. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.